MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa headlines ng MBC Network News, pisong taas pasahe aarangkada na bukas. Singil sa kuryente, tataas din. Libu-libong katao sa Malabon nawala ng tirahan sa malaking sunog. CGMA sinibak bilang Deputy Speaker. Mga kongresistang ayaw sa death penalty binalaan. Sa trending news, ginang huli sa pagtatago ng sukli sa kilikili. Sa good news, kauna-unahang Pinoy na sasabak sa pinakamahirap na marathon sa Europa, isang pulis. Sa news coverage, bahay na matibay sa mga kalamidad, patok na patok. Balita mula sa ibayong dagat, travel ban ni Trump, nakakuha ng suporta sa Europa. Sa Game Now, San Miguel Beerman, nakuha ang Game 1 sa serye laban sa TNT. Sa showbiz, Diego Loizaga nagpahayag na kapag namatay siya, alam na kung sino ang may kagagawan. Sunshine Cruise, suportado ang laban ni Diego Loizaga sa amang si Cesar Montano. Sa Aliwan 100 Fiestas, ano nga ba ang Sanduguan Festival? Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng kalahating oras sa balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Simula bukas tataas na ng piso ang pasahe sa jeep. Kasabay nito, inanunsyo din ng Meralco na magkakaroon din sila ng pagtaas sa singil ng kuryente. Kung ano ang sanhi ng pagtaas ng singil sa kuryente at kung saan-saan lang ipatutupad ang taas ng pasahe sa jeep, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Aarangkada na bukas ang dagdag na pisong pasahe sa jeepney. Ito ang kinumpirma ni Attorney Aileen Lezada, board member ng LTFRB sa panayam ng DZRH. Apektado ng pisong fare increase ang mga jeep sa Metro Manila, Region 3 at Region 4. Na-sign ho namin yung order February 8. Okay. Na-publish ho siya lalabas ho siya sa dyaryo ngayon, February 9. Okay. So, effectivity po ay tomorrow, February 10. Samantala, kinumpirma ng Meralco na tataas ang singil nito sa konsumo ng kuryente ngayong Pebrero at sa Marso. Isinisi ng Meralco ang pagtaas ng electricity bill sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at paghina ng piso kontra dolyar. Ang power rate increase naman sa Marso ay dahil sa maintenance shutdown ng Malampaya Gas Facility. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas, nagdilingkod sa pagbabalita. Nawala ng tirahan ng libu-libong katao sa People's Village sa Katmon, Malabon dahil sa sunog na umabot ng halos 6 na oras bago naapula. Kung gaano kalaking danyos ang dinulot ng sunog, alamin natin sa report ni RH09, Sunny Casulia. Sumiklab ang magkahiwalay na sunog sa Metro Manila kagabi. Umabot sa Task Force Bravo ang sunog sa People's Village sa Katmon, Malabon City. Mabilis na kumalat ang apoy sa lugar dahil gawa ng light materials ang mga bahay at malakas pa ang hangin. Idiniklara namang fire out ang sunog makalipas ang 6 na oras. Tinatayang aabot sa 2 milyong piso ang danyos ng sunog at mahigit 200 kabahayan ang naapektuhan. Samantala, isa pang sunog ang nangyari sa warehouse ng Household Plastic at Metals sa Arnaiz Street, Pasay City. Dakong alas 6:30 kagabi, nagsimula ang sunog sa Ramis Trading na pagmamay-ari ng isang Indian national. Umabot naman sa ikatlong alarma ang sunog at idiniklarang kontrolado dakong alas 11:30 ng gabi. Naitalang sugatan ang 5 katao sa nangyaring sunog. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita.
Seryoso si House Speaker Pantaleon Alvarez sa kanyang banta laban sa mga kongresista na kontra sa death penalty. Sa katunayan, una na nitong sinampulan si dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Para sa detalye ng balita, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Seryoso si House Speaker Pantaleon Alvarez sa kanyang babala laban sa mga kongresistang kontra sa death penalty bill. Inanunsyo ni Alvarez ang pagsibak kay dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo bilang Deputy Speaker dahil sa patuloy na pagkontra sa House Bill 4227. Nagsilbi ang House Speaker sa Arroyo administration bilang kalihim ng DOT simula January 2001 hanggang July ng 2002. Bukod dito, sinabi ni Alvarez na ang mga miyembro ng kanilang partido na PDP Laban na hindi susuporta sa panukala ay malayang mag-resign sa partido. Para sa MBC Network News RH48 Sheila Idubas, naglilingkod sa pagbabalita. Pagpataw ng death penalty, hindi na gagawing mandatory. Magbabalita si RH14 Lep Narciso Abinales. Mistulang pinalabnaw ng Kamara ang panukalang magbabalik sa parusang kamatayan sa gitna ng pagtutol ng marami dito. Base sa napagkasunduan sa caucus ng supermajority, hindi na mandatory ang death penalty sa heinous crimes, kundi gagawing reklusyon perpetua to death. Ayon kay Speaker Pantaleon Alvarez, ibig sabihin nito na nasa hukom ang desisyon kung ipapataw ang parusang kamatayan sa isang kriminal depende sa ebidensya. Kaugnay nito kinumpirma rin ni Alvarez na may inalis silang mga krimen sa heinous crimes na may opsyon na mapatawan ng death penalty. Kasama dito ang kasong plunder dahil napagkasundo ang huwag ng amyendahan ang plunder law kung saan reklusyon perpetua lamang ang nakamabigat na parusa. Nanindigan naman ang speaker na tatanggalin at papalitan sa pwesto ang House leaders na tutol sa death penalty. Isa sa posibleng maalis si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang Deputy Speaker kung hindi magbabago ng kanyang posisyon na tutol sa pagbabalik ng parusang kamatayan. Yan ang DZRH News, Lep Narciso Abinales, RH14, naglilingkod sa pagbabalita. High-profile inmates sa Bilibid, balik na naman sa special treatment. Magbabalita si RH12 Manang Milky Rigunan. Balik umano ang special treatment sa mga high-profile inmates sa loob ng New Bilibid prisons. Sa impormasyon na nakarating kay Senator Leila de Lima, umigiral naman umano ngayon ang special treatment sa mga high-profile inmates na tumestigo laban sa kanya na magkaroon ng hearing ang Kamara. Ayon kay de Lima, ang naturang mga high-profile inmate ay pinangungunahan ni Herbert Colanco. Malaya umanong nakakagamit ang mga ito ng cellphones, electric gadgets, smart TV, internet access at air-conditioned units. Sabi ni de Lima, may mga pruweba siyang na magpapatunay dito matapos pangakuan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na ibabalik ang kanilang privileges matapos pumayag na tumestigo laban sa naturang senadora. Nagbanta si de Lima haharangin niya ang appointment ni Aguirre sa sandaling sumalang muli sa Commission on Appointments kung itatanggi ang naturang impormasyon. Yan ang DZRH News, Milky Rigunan, RH12, naglilingkod sa pagbabalita. Plano ng Department of Foreign Affairs na itigil na ang online application system sa pagkuha ng pasaporte ng mga Pinoy na nagnanais ng mga ibang bansa. Kung ano ang dahilan ng planong pagpapatigil sa online application, alamin natin sa report ni RH09 Zani Casulia. Plano ng Department of Foreign Affairs na itigil ang online appointment sa pagkuha ng passport dahil sa dami ng reklamo sa bagal at kapalpakan nito. Sinabi ni DFA Secretary Perfecto Yasay Jr. sa programang Ireklamo kay Greco na prioridad ang pagbuwag sa online appointment system na hawak na ang pribadong kumpanya. We are on top of the situation in terms of now asking the new leadership in PCOO at APO to have this contract amended. I expect a solution to this within the next 2 weeks or so. Okay. Ang ating solution dito, unfortunately, is we will amend the contract and we will just allow this private company to continue with the printing, pero gusto kong babawiin na yung online appointment system.
Paliwanag ng kalihim na tila hostage ang ahensya dahil sa pinasok ng kontrata na nagdaang administrasyon kung saan hawak naman ng pribadong kumpanya ang scheduling ng appointment at pag-iimprenta ng pasaporte. I apologize for this thing. Unfortunately, this is not something that we can control easily because this is a problem that we have inherited from the previous administration, and they make sure na we will be helpless even under the circumstances. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, sinisi ng DFA ang nagdaang administrasyon sa mabagal at palpak na pagsiserbisyo ng mga pasaporte sa pamamagitan ng online application system ng ahensya. Kung bakit ang dating administrasyon ang sinisi ni DFA Secretary Yasay, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Sinisi ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay sa nagdaang administrasyon ang mabagal at palyadong passport online appointment system ng DFA. Sa programang ereklamo kay Greco, sinabi ni Yasay na tali ang kamay ng DFA dahil hawak ng pribadong kumpanya ang appointment system ng DFA at protektado ito ng kontratang pinasok ng nakalipas na administrasyon. Na nilulutas natin. Gusto kong ipaliwanag sa inyo at sa nagtatanong na yung online ng appointment ay nangyari yan dahil sa panahon ng previous administration, pumirma sila ng agreement with DFA na iba na, pribadong sektor na ang magmamahala sa printing ng passports. At yan ay talagang gusto kong makansela yung kontrata na yan dahil lang sa pagkakalam ko lalong nahihirapan yung ating mga kababayan sa passport. Pero we have no control in the setting up of online appointments. This is being done by a private sector company. That should be undertaken by the DFA itself. Ang problema nito, because we do not have any control, pahaba ng pila, and yung private sector na yan ay that private company, we cannot even hold them accountable because yung kontrata na pinasukan ng previous administration is something that made sure that we cannot even go against this private company. Paliwanag ni Yasay, unang ipinaubaya ng DFA ang pag-iimprenta ng mga pasaporte sa APO na hindi naman kinaya kaya ipinasa sa pribadong kumpanya. Alam mo, Dennis, ang nangyari dito, yung isang government firm na yung APO, printing office ng gobyerno, doon binigay ng DFA ang pagpiprint ng passport. Ang unang nagpiprint ng passport yung Bangko Sentral. Wala tayong problema noon, wala tayong backlog noon. Pero binigay ito ng previous administration doon sa APO at biniktahan ang DFA na ibigay dito sa APO. In turn, APO that is not prepared to handle this passing on to a private company known as UJEC. So yan ngayon under the contract ang nagmamahala ng printing at saka online appointment na wala tayong control. And that's a big Target ng ahensya na kanselahin ang kontrata na maituturing umanong iligal. Para sa MBC Network News RH48 Sheila Idubas, naglilingkod sa pagbabalita. Matapos ilang beses patutsadahan ng Amerika at United Nations, may bago na namang kaaway si Pangulong Duterte. Kung anong bansa ito at bakit ito binatikos ni Pangulong Digong, alamin natin sa report ni RH09 Sunny Casulia. May bagong kaaway si Pangulong Duterte sa kanyang kampanya kontra droga. Tinawag ni Duterte na idiot si dating Colombian President Cesar Gaviria matapos siyang payuhang magdahan-dahan sa kampanya kontra sa droga. Sinabi ni Gaviria sa New York Times na hindi dapat tularan ni Duterte ang kanyang estilo na gumamit ng kamay na bakal laban sa droga na inamin niyang malaking pagkakamali at hindi nalutas ang problema. Hindi naman natuwa si Duterte sa payo ni Gaviria na tinawag niyang idiot at dapat daw ay malaman nito na magkaiba ang sitwasyon ng Pilipinas at ng Colombia.
Sabi nila yung Colombia has been lecturing about me, that idiot. Doon cocaine. Cocaine pati heroin is not really, but cocaine is more or less marijuana. Medyo okay yan. You can still communicate. But with shabu. Alam ba ninyo yung shabu, ang minimix niyan, tubig ng baterya. The fact alone that it is mixed using battery water will give you an indication of what's going to happen inside your brain. RH9, Sani Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Mga NDF consultant nagtatago na makaraang ipaaresto ng pamahalaan. Magbabalita si 24 Edmar Estavillo. Nagtatago na parang mga daga ang mga NDF consultant na pinaparesto ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ayon kay Chief General Eduardo Año, ang mga ulat na nakakarating sa kanya matapos kanselahin ng Pangulo ang usapang pangkabayapaan at ipag-utos ang pag-aresto sa lahat ng komunistang binigyan ng pansamantalang kalayaan para lumahok sa naudlot na negosasyon. Bilang reaksyon sa napaulat na pagtatago ng mag-asawang Tiamson matapos ipag-utos ng Pangulo ang pagbabalik sa kanila sa pigitan. Tanong lang ni Año, habang buhay na lang bang magtatago ang mga ito? Ayon kay Año, desisyon na yon ng mga NDF consultant kung pipiliin nilang magtago pero hindi niya titigil ang gobyerno sa magtugis sa kanila hanggat hindi may babalik muli sa kulungan ang mga ito. Ito'y sa kabila ng posisyon ng NDF na hindi sila basta na lamang pwedeng arestuhin dahil sa protektado sila ng JASIC o Joint Agreement on Security and Immunity Guarantees. Paliwanag niya nyo, ginagalang niya ang depensa ng NDF pero malinaw rin na niya ang utos ng Pangulo at malinaw rin na hindi protektado ng JASIC ang mga NDF negotiators na may kasong kriminal na pansamantalang pinalaya sa piitan. Mula sa Campo Aguinaldo, yan ang DCRH News. Edmar Estavillo, Aris 24, naglilingkod sa pagbabalita. Sa balitang showbiz, Diego Loizaga nagpahayag na kapag namatay siya, alam na kung sino ang may kagagawan. Magbabalita si Arisha 43, si Rocky. Walang ibang pwedeng sisihin kapag bigla na lamang makitang patay na ang young actor na si Diego Loizaga kundi ang ama nitong si Cesar Montano. Ito ang gustong ipakahulugan ni Diego sa kanyang Instagram post matapos itong maglabas ng kanyang mga sama ng loob sa kanyang amang si Cesar. Anya, asahan na umano na kapag bigla siyang nawala o mapanood sa balita na patay na dahil isa umano siyang drug addict o drug pusher ay alam na kung bakit. Ang iba pang detalye tungkol sa paglalabas ng sama ng loob ni Diego Loizaga sa kanyang amang si Cesar Montano, malalaman mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng Showbiz. Nako, ito naman po para sa mga tindera at tindero dyan. Maging mag-ingat po tayo o maging maingat po tayo sa ating pagsusukli sa ating mga customer para hindi maisahan. Katulad na lang nitong trending video ngayon na tinaguriang Kili-Kili Queen. Dahil sa bilis ng pagtatago ng sukli ng isang ginang sa kanyang kilikili. Para sa kabuang detalye, narito ang report ni RH44 Vien Dacles. Trending ngayon sa social media ang video ng isang ginang na huli sa CCTV sa tangkang panggagancho sa isang tindahan sa palengke. Makikita sa video footage na bumibili ang ginang ng tableya para sa kanyang lulutuing champurado at halatang halata na magalaw at hindi mapakali ang ginang nang iabot ang kanyang bayad na 500 pesos. Binilang pa ng tindero ang 400 sukli sa kamay ng suspect pero nang tumalikod dito ay dali-dali namang inilagay ng ginang ang 100 piso sa kanyang kilikili.
Nang sabihin na ng ginang na kulang ang kanyang sukli, agad naman na dumipensa ang lalaki na binilang niya pa mismo ang 4,500 sa kamay ng ginang pero nagmatigas pa rin ang suspect at iginiit na 300 pesos lang ang isinukli dito. Nang sinabi ng tindero na titignan muna nila ang CCTV dito na pasimpleng itinapon ng ginang sa mga paninda ang itinagong 100 piso sa kanyang kilikili. At sinabing hindi lang nakita ang 100 dahil nahalo sa paninda bago dali-daling umalis. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Daclas, naglilingkod sa pagbabalita. Sa kabila ng kaliwat ka ng kontrobersiya, kahit paano ay mayroon pa rin mangilang-ilang mga pulis sa bansa ang may pagmamalaki ng ating lahi at makakapagpaganda ng imahe ng kapulisan. Tulad na lamang ng pulis na ito na paniguradong ikatutuwa ninyo. Sino siya at ano ang kanyang gagawin? Kilalanin natin siya at ang kanyang talento sa Good News Report ni RH09 Sunny Casulia. Pinatunayan ng isang pulis na may pagmamalaki pa rin ng bansa ang kanilang hanay sa kabila ng kaliwat ka ng batikos at kaso na kinasasangkutan ng kanyang mga kabaro. Yan ay makaraang mabigyan ng pagkakataon na makalahok sa trial running marathon sa bansang France si P. Otto Miguelito Carranza na kaisa-isahang Pinoy na sasabak dito. Magsisimula ang kanyang laban sa Ultra Trail Mont Blanc sa August 26 hanggang September 3. Ang nabanggit na patimpalak ay isa rin sa pinakamahirap na foot races sa Europa. Matatandaan na lumahok na rin at nagwagi si Carranza sa iba't ibang trail running events sa Pilipinas. At yan ang ating good news. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Para naman sa mga nagbabalak magtayo ng sarili nilang bahay, naimbento na ang Dome House. Kung paano ito ginagamit at ano ang kaibahan nito sa ibang mga bahay, alamin natin sa report ni RH44, Vien Daclas. To have your own house? Why not try the Dome House? Ang Dome House ang tinaguriang House of the Future. Ito ang nauusong bahay sa Japan. Gawa ito sa expanded polyestyrene, ang tinaguriang 4th generation building material after wood, iron, and concrete. Ang mga wall nito ay mayroong mataas na thermal insulating properties na ang ibig sabihin ang air conditioning at heating nito ay maaaring ma-reduce kung saan isa rin itong rust, rot at termite free. Higit sa lahat, maaari itong i-assemble ng 3 hanggang 4 na tao sa loob lamang ng 7 araw dahil sa isa itong prefabricated building with a small number of parts kung kaya't madali itong i-assemble. Ang ending, mas mababang gasto sa pagpapatrabaho. Matibay din ito sa mga natural calamities dahil sa hugis nito, kung saan ito rin ang itinuturing na world's highest earthquake resistant. At yan ang ating news discovery, RH44, Vien Daclas, naglilingkod sa pagbabalita. Travel ban ni Trump nakakuha ng suporta sa Europa. Sa harap ng sunod-sunod na kilos protesta sa iba't ibang panig ng mundo at malawakang pagkundina sa immigration ban ni US President Donald Trump, marami pa rin sa Europa ang suportado ang Our People First policy ng kontrobersyal na Pangulo ng Amerika. Partikular na dito ang Brexit supporters. Sa France, lantaran ang pagsang-ayon ni Marine Le Pen, pinuno ng France Far-Right National Front Party, at sinasabi
sinasabing babaeng Trump ng Europe na nangunguna ngayon sa eleksyon. Ayon kay Le Pen, temporary measure lang ang executive order ni Trump na naglalayong protektahan ang Amerika sa banta ng terorismo na kadalasang nagmumula sa 7 Muslim countries na isinailalim sa travel ban. Inihalimbawa rin ito ang France na kadalasang nabibiktima ng mga terorista. Ilan pang matataas na pinuno na sumuporta sa travel ban ni Trump ang mula sa the Netherlands, Germany at United Kingdom. Samantala, balita naman mula sa China, 500 miyembro ng isang pamilya nagpakuha ng family picture. Sa di pangkaraniwang pagkakataon, isang pamilya na may 500 miyembro ang nagpakuha ng family picture sa Xixi Village sa China. Kinuha ang larawan ng Ren family gamit ang isang drone sa harap ng basalt formations. Ang pamilya Ren ay nanirahan sa Xixi Village sa loob ng 851 taon, pero mahigit 8 dekada na ang nagdaan bago nila muling na-update ang kanilang family tree. Batay naman sa mga village elders, naisipan nilang i-update ang family tree records at napag-alamang meron na silang halos 2,000 descendants sa loob ng 7 henerasyon. Nang matapos ang family tree, nagsagawa sila ng massive reunion kung saan 500 kaanak ang dumalo. At yan ang balita mula sa Ibayang Dagat. RH48 Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Nanguna na sa kanilang serya ng San Miguel Beermen matapos talunin ang TNT Katropa sa Game 1 ng kanilang semifinals Best of 7 series sa PBA Philippine Cup. Uminit ng todo ang San Miguel Beermen mula sa 3-point arc kung saan pinangunahan ni Marshall Lassiter ang pagbibitaw ng mga bomba. Tinapos ni Marshall ang laro na may 4 na 3 habang sumunod naman sina Alex Cabagnot, R.R. Garcia at Arwin Santos na nakakuha rin ng tig-3 3-pointers. Hindi naman nagpaiwan si Ronald Tubid na may 2 3 at pati na rin si Gabby Espinas ay nakakuha rin ng isang 3-point field goal. Samantala, nag-God mode naman si Jason Castro para sa TNT kung saan nakakuha siya ng 27 points sa 11 of 17 field goal shooting. Pero hindi ito naging sapat para tapatan ang mainit na shooting ng San Miguel Beermen. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Nakahanap ng kakampi ang young actor na si Diego Loizaga sa galit niya sa kanyang amang si Cesar Montano sa katauhan ni Sunshine Cruz. Ayon kay Sunshine, hanggat maaari ay ayaw niyang makialam sa galit ni Diego sa ama nitong si Cesar, ngunit gusto umano niyang iparating sa young actor na kakampi siya nito. Anya, mahal niya at ng kanyang mga anak si Diego, kaya't nasa tabi lang umano sila nito at marami silang nagmamahal dito. Ang iba pang pahayag ni Sunshine tungkol sa kinasasangkutang issue ni Diego, malalaman mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng Showbiz. Aliwan presents 100 Fiestas in the Philippines. Isama pisaya, istay narito na. At ibaisan ng talino sa sayaw at karosa. Eto naman, dahil ilang buwan na nga lang Aliwan Fiesta na at pinag-uusapan na rin lang natin ang Best Fiestas in the Philippines. Kilalanin muna natin ang mga natatangi nating fiesta na ipinagdiriwang ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Hatid ng Aliwan Fiesta featuring 100 Fiestas in the Philippines. At ang tampok nating fiesta ngayong araw ay Sanduguan Festival o Sanduguan Festival. Saan nga ba ito isinasagawa at paano nga ba ito nagsimula? Alamin natin sa special report na ito. Aliwan presents 100 Fiestas in the Philippines. Isama pisaya, istay narito na. At ibaisan ng talino sa sayaw at karosa. Ang Sanduguan Festival o Pista ng Sanduguan ay isang pagdiriwang na ginaganap tuwing ika-4 na linggo ng Abril sa isla ng Mindoro. Ipinagdiriwang ito bilang paggunita sa unang barter sa pagitan ng mga mangyan at mga mangalakal na Tsino noong unang panahon. Pangunahing atraksyon dito ang indakan sa Sanduguan.
isang kompetisyon sa pagsasayaw sa lansangan habang nakasuot ng makukulay na kasuotan na gawa sa mga produktong matatagpuan sa lugar. Nagmula ang sanduguan sa salitang sandugo na nangangahulugang pagkakaibigan. Tinutukoy din ng salitang sanduguan ang kasunduan sa pagitan ng mga katutubong Pilipino sa Mindoro at mga mangangalakal na Chino. Abangan ang mga festival champions sa Aliwan Fiesta Festival of Champions 2017. April 20, 21, and 22, 2017. Watch it live dito sa DZRH News Television, Facebook at YouTube live channel at dzrhnews.com. Isang makisaya, ista'y narito na. Iba-isan ng talino sa sayaw at karosa. Para sa ating Aliwan Countdown, ilang araw na lang bago mag-Aliwan Fiesta. We have 72 days to go bago mag-Aliwan. Kaya iniimbitahan natin lahat ng mga nanonood dyan online o live ngayon na pumunta ho dito sa Pilipinas, particular po sa Pasay, sa harap po ng MBC o Aliw Theater. Magsama-sama po tayong panoorin ang mga naggagandahan at naglalakihang mga fiesta sa buong Pilipinas. Dito lang po yan sa isang venue sa harap po ng Aliw Theater. At sumayin nyo na naman ang kalating oras sa ating balitaan, mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo sa ngalan na bumubuo ng MBC Network News. Ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas, alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.